Eto na nga, sa balitang entertainment, nagsalita na si James Reid tungkol sa pag-alis ni Liza Soberano sa management ng aktor na Careless. Sa panayam ni James kay OG Diaz, sinabi niyang desisyon ni Liza ang umalis sa Careless. Ang tingin daw ng aktor, mas tutok si Liza sa kanyang career sa Los Angeles, habang ang Careless, focus naman daw sa Pilipinas. Naniniwala naman si James na kaya ng aktres ang kanyang sarili. Creative, ambitious at business-minded daw ang aktres. Umaasa si James na magtatagumpay siya. At kung babalik naman daw si Liza sa Pilipinas, may babalikan pa rin naman ang aktres. Ay oo naman. Samantala, natikman ni Tindeng ang tinde ng karakter ni Charo Santos. Opo, ang lupit ni Bettina na ginagampanan po ni Tessie Tomas sa Batang Quiapo. Sa episode nung Lunes, sinugod ni Bettina si Tindeng matapos makitang suot nito ang damit na inregalo ni Facundo. Ito bang si Facundo? Ito ba yung kapartner dati ni Senyora Barbara? Ay, sorry. Hindi ko inaabot yung mga sinasabi mo. Sino ba si Facundo dito? So, tulog na kasi tayo niyan, baby. Si Facundo. Sino si Facundo doon? Kami mga bagong characters ito. Yan si Ma'am Tessie Tomas. Napansin kasi ni Bettina ang pagiging malapit ni Tindeng at ni Facundo. Sinaktan na nga, kinaladkad pa at kinulong pa sa kwadra sina Tindeng at Noy. Naiyak naman sa galit si Tindeng. Tuluyan pong nahuli rin si Santino matapos mapagbintangang siya ang pumatay kay Coach Gary. Mapapanood po ang Batang Quiapo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, ngayon palang makukuha ni Michelle D ang premyo sa kanyang Voice for Change Award sa Miss Universe 2023. Ibinunyag niya yan sa kanyang Instagram broadcast channel. Kabilang daw ang Voice for Change sa mga pinaka-importante at personal na award para sa kanya. Naging inspirasyon daw ni Michelle sa kanyang mga passion ang kapatid niya at iba pang may autism bago pa man magsimula ang kanyang 7-year pageant journey. Kaya hanggang ngayon naghihintay pa rin daw siya na maibigay sa kanya ang naturang award bago magkaroon ng bagong set of winners. Kasunod ng pahayag ni Michelle, inanunsyo ng Miss Universe Philippines na ipepresent nila ngayong linggo ang Voice for Change Award sa Pinay Beauty Queen sa Autism Society of the Philippines. Naresolba na rin daw ng kanilang admin and accounting personnel kung kanino ide-deposit ang premyo. Paglilinaw ng MUPH, na-delay ang pagbibigay ng premyo kay Michelle dahil sa communication process ng kanilang grupo at hindi dahil sa mismong Miss Universe organization. Ikinatuwa naman ni Michelle ang anunsyo ng MUPH at ibinahagi niya ito sa kanyang IG story. Pinabulaan po naman ng aktor, politician na si Arjo Atayde na buntis ang kanyang misis na si Maine Mendoza. Sa isang press conference, natanong po si Arjo kung buntis ba si Maine lalo pat napatagal daw ang pag-absent ng kanyang misis sa Itbulaga noong buwan ng Hulyo. Sagot po naman ni Arjo, hindi buntis si Maine. Sadya daw pong sinulit lamang daw nila ang kanila pong bakasyon sakto sa kanilang anniversary. Paliwanag pa ni Arjo, abala sila Maine sa kanilang commitment kaya talagang nilulubos nila ang mga pagkakataong sila ay magkasama. Inireklamo ng copyright infringement ang singer na si Miley Cyrus dahil sa panggagaya niya umano sa 2012 song ni Bruno Mars na When I Was Your Man. Sa report ng news site na TMZ, ginit ng Tempo Music Investments na pareho ang melody, harmony, chorus, ilang linya sa lyrics at ibang chords ng kantang Flowers at When I Was Your Man. Sinabi rin ng Tempo Music sa kanilang lawsuit na may copyright share sila sa nasabing kanta ni Bruno Mars. Kaya humihingi rin sila ng kabayaran mula sa singer. Gusto rin nilang ipatanggal sa music streaming platforms ang awiting Flowers. Wala pang komento tungkol dito sina Bruno Mars at Miley Cyrus. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.